Alam nyo, first time sa kasaysayan ng politika at dito sa ating bansa, kung di ako nagkakamali, ewan ko lang kung sa nakaraang 60 or 80 years ago, kung anong nangyari. Pero sa ngayon, lalo na sa ilalim ng 1987 Constitution, ngayon lang po mangyayari na ang dalawang pinakamatataas na opisyal ng ating bansa ay parehong isasalang sa impeachment complaint. May mga impeachment complaint o isasalang sa impeachment. Ano bang ibig sabihin ng impeachment? Pagpapatalsik sa posisyon sa iba-ibang dahilan at kanilang reklamo. Pero hindi ko naman sinabi mangyayari yan. Sila'y mapatalsik. Ang sinasabi ko lang po, ngayon lang nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas na yung presidente, vice president, parehong merong impeachment complaint. Yung kay Pangulong Marcos Jr. kapapay lang ng isang araw. Yung kay Sara Duterte, yung unang impeachment, actually hindi pa tapos yun. Walang pang final decision ng Supreme Court. Yung kanilang ruling lang noong nakaraan, unconstitutional daw. Pero marami nag-file ng motion for reconsideration, in-entertain naman ng Supreme Court, kaya lang until now, walang final decision. Kaya nga naka-archive sa Senado ang unang impeachment, article of impeachment laban kay Sara Duterte. Pero dahil mag-expired na yan hanggang February 6, kung di ako nakakamali, may bagong impeachment na ipapile ang Civil Society Group against Sara Duterte. Yung kay Sara Duterte ay tungkol sa graft in corruption sa kanyang confidential at intelligence fund at korupsyon sa Department of Education. Hindi pa tapos yun. At saka yung kanyang style attitude na parang hindi pwedeng, hindi ugali o style ng isang pangalawang pangulo. Betrayal of public trust. Okay? Ito naman kay Pangulong Marcos, ang ebidensya nila ay tungkol din sa korupsyon na na-involve, na-expose at sinasabing involved tungkol sa pagpirma sa budget. Yung issue ng adik-adik at saka yung paghuli kay Duterte. Pag nagkumpara natin sa pantahan ng tao, magkakaiba ang paniniwala, conforme kung saan kayo naniniwala, maaaring sabihin nyo na parehong malakas, parehong tama. Pero ganun pa man, yan po ay dadaan sa Kongreso, dadaan sa Committee on Justice. Matinding pagsusuri. At hindi natin alam kung ano at sino sa kanilang dalawa ang pwedeng makitaan ng probable cause o matibay na ebidensya para i-transfer sa Senado ang article of impeachment. Kasi magkasunod po ito eh. Ngayon, January, ipinay yung kaso laban kay Pangulong Marcos, yung complaint. Ay January 26 pa lang magre-resume. So February, saka pa lang yan maasikaso ng Kongreso. Hindi naman kaagad-agad yan ang priority. Pagdating ng February, second week ng February, siguradong may magpapail na kaagad ng second impeachment kay Sara Duterte. So magkasunod ito. Malaking trabaho ito ng Kongreso at ng Committee on Justice na pinumunuan ni Congressman Jinky Luistro, yung magaling na abogada, congressman ng Kalawang Distrito ng lalawigan ng Batangas. So, sa tingin ninyo, ano ang kasong uusod at makakarating sa Senado? Yung kay Pangulong Marcos o yung kay Sara Duterte? Or ano ang mga gagawin ng Kongreso? Sa ngayon po sa aking personal observation, mas maraming congressman ang pumapabor sa another impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At sa ngayon din, nagulat pa yung ibang congressman at hindi naniniwala na matutuloy o uusad yung impeachment ng Pangulo. Kasi ganito po yan. Iba ang posisyon ng Pangulo at ng Vice President. Ang Pangulo ang pumipirma ng budget. Ang Pangulo ang nagpapatupad ng batas. Ang Pangulo ang siyang Chief Executive.
Ano man ang gagawin ng isang Pangulong nakaupo, kahit sino, definitely may tatamaan. Dahil ang batas ganon. Pag pinatupad mo ang batas, mayroong masasaktan, may matutuwa. Yung mga nasaktan, yun ang nagreklamo laban sa Pangulo. Yung natutuwa, ay siyempre, alam nila, trabaho ng Pangulo. Yun ang trabaho ng Pangulo, implementation ng batas. Yung pag-aresto kay Duterte, implementation ng batas kasi mayroong court order, warrant of arrest. Yung sinasabing gumagamit ng bawal na gamot ng Pangulo, walang resibo, walang ebidensya, bintang lang yun. So malabo yun. Yung corruption na sinasabi, ibinito nga ng Pangulo yung budget. Inalis nga yung iba, hindi lang lahat, dahil kasi wala nang panahon, kailangan pirmahan, hindi pwedeng walang budget. Ang gobyerno, babagsak ang gobyerno pag walang pinirmahang budget ang Pangulo. So ang sa Pangulo, pagpapatupad ng batas at pagsunod niya bilang Pangulo, kaya pinirmahan yung budget. Kaya hindi yung ground para sa impeachment. Yun po yung aking personal observation. Iba kaysa sa Pangulo, Vice President. Ang pangalawang Pangulo, although ang trabaho din niya ay sumunod sa batas at magpatupad ng batas. Pero nasa batas ba yung paggamit ng confidential fund at intelligence fund na gumamit ng maraming fictitious name? Prutas, gulay, tsaka isda. Di ba? May pampano, may kung ano-ano. Pero piatos, kung ano, di ba? At yung bang pag-amin ng mga YOSEC, ASEC, Director ng Department of Education, tumatanggap sila ng 50,000 pesos monthly na nakasobre, ayon kay Undersecretary Mercado, nang galing sa Office of the Vice President at Secretary and DepEd. Yun ay korupsyon. Yung pamimigay ng pera, korupsyon. Yung paggamit ng maaaring maling paggamit ng CIF, Confidential Intelligence Fund, korupsyon. So iba yun. Kaya nga, na-impeach na noong nakaraang taon, 2024 pa, si Sara Duterte sa Kongreso. Nung ipasa ang article of impeachment sa Senado, inupuan ng mga senador na kakampi nila. Nagbulag-bulagan sa 4th week, kaagad-agad na aksyon. Kaya nakarating ang Korte Suprema. So sa ngayon, kung yung ebidensyang ilalabas ng civil society ay katulad ng mga ginawa, yung akusasyon laban kay Sara at madadagdagan pa dahil nandiyan si Ramil Madriaga, mabigat yan. Mas mabigat ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte kaysa sa impeachment complaint laban sa Pangulo. Kasi yung ginawa ng Pangulo, implementation ng batas. Hindi siya namigay ng pera. Hindi niya binaliwala yung arrest order galing sa International Criminal Court, warrant of arrest against former President Duterte. So ayun po ang aking sariling observation. Magkaiba yung mga ebidensya ng reklamo sa impeachment ng pangalawa at ng ating Pangulo. First time ito sa kasaysayan. Abangan natin kung anong gagawin ng mga congressman at kung darating sa Senado, anong magagawa nila at gagawin nila.